Bonus chapter, may foreshadowing na dapat mong malaman, at hindi lang iyan ang dapat mong abangan. Bago tamaan ng mapaminsalang 8 Clouds ang mandirigma ng sangkatauhan na siyang pumutol ng kanyang braso, biglang misteryosong nawala ang kanyang Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Bonus Chapter 91.2. Sa pagsisimula ng bonus chapter, isang masarap na piraso ng pie ang makikita, at agad itong pinag-aagawan ni na Jack at Locke at nagkatitigan ng matindi ang dalawa. Sa paningin ni Jack, ang kanyang Valkyrie ay mistulang poodle dog na nanlilisik ang mga mata, habang para kay Locke, si Jack ay mukhang maraming kitchen knife. Pareho silang ayaw isuko ang natitirang pie, at para kay Jack, hindi niya maaaring isuko ang huling piraso sapagkat iyon ang pinakamasarap na parte. Dahil hindi sila magkasundo, naisipan ni Jack na maglaro sila ng kanyang Valkyrie ng Babanoki, at ang mananalo ang makakakuha ng pie. Mga Koops, ang Babanoki ay isang laro ng baraha sa Japan na katumbas ng Pusoidos dito sa atin. Heto na't binabalasan na ni Jack ang mga baraha at nangungulit si Locke na huwag daw umano basahin ni Jack ang kanyang emosyon. Mabilis ang tugon ng Artist of Death at nagsabi, syempre naman, sapagkat ang isang maginoo ay hinding-hindi gagawa ng kaiyahiyang bagay tulad ng pandaraya. Mabilis ang kanilang laban at dalawa na lang ang natitirang baraha sa Valkyrie, at nakuha pa ni Jack ang Queen. Alang niya ang malas mo Locke. Sa pagtatapos ng kanilang laban, talo agad ang Valkyrie, pero humirit pa ito ng isa pa, kita sa mukha niya ang gigil na manalo. Sa mga sumunod na laro, tuloy-tuloy lang ang laban nila, at paulit-ulit na natatalo ang Valkyrie, umabot sa ika-10 laban ngunit talo pa rin ito, at laging natitira sa kanya ang card na Joker. Apakamalas mo naman talaga Locke, alang niya. Nagsisisigaw na sa galit ang makulit na Valkyrie ni Jack, sinasabing nandadaya daw umano ang Artist of Death at siguradong sigurado siya na nakikita ni Jack ang kanyang emosyon. Syempre, tahimik na lang si Jack sa nag-aalburutong Valkyrie niya dahil baka masaktan siya. Kaya muli, naglaro sila, at ito ay pang-11 ng laban. Tingin ni Gol, hindi naman nandadaya si Jack at tama naman dito ang bunsong kapatid ni Locke, sadyang malas lang talaga. Heto na naman, 3 baraha na lang ang natitira sa kanilang dalawa, at naka-poker face on na si Locke, wala nang makikitang ekspresyon sa mukha nito. Hawak na ni Jack ang Joker, pinagpapawisan na si Gol habang nakatingin sa mga baraha ng kanyang ate. Sa sumunod na panel, alang niya, biglang bumigay ang mukha ni Locke at lumabas ang ngiting tagumpay. Kahit si Gol ay napansin ang biglang pagbabago sa mukha ng kanyang ate na nagpapahiwatig na Joker ang mabubunot, kaya si Jack ay natunugan ito at biglang nagpalit ng kukuning baraha. Muli, talo na naman si Locke at pinagbabaton niya sa galit ang mga baraha sa mesa. Sa huli, ang ending ng kanilang laban sa Pusoidos ay hindi pa rin natupad ang pinag-usapan, at hinati na lang nila ang natirang pie. Napakakulit ng bonus chapter na to, mga Koops, dito na natapos ang kabanata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga importanteng impormasyon na naganap sa kabanatang ito. Mga Koops, paalala lang, ang lahat ng ito ay isang teorya ko pa lamang sa kasalukuyan. Salamat. Simulan natin ito sa mga baraha na hawak ni Jack at binabalasa ang bawat isa. Napaka-importante ng 13 numerong ito, mga Koops. Unahan ko na kayo, ang ginawa ng ibang content creator ay ihambing ang 13 numero ng baraha sa mga mandirigmang tao. Pero dito sa akin, iba. Ituturing natin ang 13 baraha bilang 13 Valkyrie. Muli nating balikan ang laban ni na Locke at Jack, kung saan tila paulit-ulit na natatalo si Locke, at ang tanging natitira sa kanya ay ang baraha na Joker. Ang Joker, kilala sa pagiging wild card, ay may kakayahang baguhin ang laro o laban sa anumang oras. Kaya naman, ang maaring Valkyrie na kumakatawan sa Joker ay walang iba kundi si Skull Mode, ang Sword Time. Ang kahulugan ng Joker ay ang kakayahang baguhin ang takbo ng laban, at sa usaping oras, si Skull Mode ang may hawak ng kapangyarihang iyon. Ngayon na mayroon tayong ideya kung paano nauugnay ang Joker sa Valkyrie, dumako tayo sa masamang balita, puro talo si Locke sa bonus chapter. Tila nagpapakita ito na matatalo talaga si Soji. Ngunit dahil kay Skull Mode, na may kapangyarihan sa oras, may posibilidad na magbago ang takbo ng laban. Ang talo ay maaaring maiba ng Valkyrie, at gagawin niya ang lahat para sa sangkatauhan. Gaya ng pie sa huling panel ng manga, kung saan walang nanalo kina Jack at Locke, bagkus ay hinati ito sa dalawa na sumasagisag sa isang tabla. Ngunit, hindi lang ito ang makikita sa huling panel.
Kung susuriin ng mabuti, makikita ang tinidor at bread knife sa kanan, na kumakatawan kay Susano, at sa kaliwa, isang tinidor lamang na kumakatawan kay Soji, na may putol na braso. Dahil tungkol sa foreshadowing ang usapan, alam nyo ba na sa Kabanata 42, sa unang pagpapakilala kay Buddha, ay makikita na sa kanyang sando ang isang pahiwatig na mabubulag ang isa niyang sagradong mata. Umabot ng 9 na kabanata bago tuluyang nabulag ito sa kamay ng ancient demon na si Heijen. Hindi pa tayo tapos mga Kops, ibabahagi ko naman sa inyo ang isang malaking misteryo na gumulo sa akin. Ito ay ang biglang pagkawala ng isang katana ni Soji. Huli natin itong nakita nang nag-superhero landing siya sa harap ni Susano at sa mga sumunod na panel, hanggang sa tamaan siya ng maladilubyong atake ng Sword God, hindi na ito matagpuan pa. Ito ang gumulo sa akin, kaya ngayon ibinahagi ko na sa inyo para damay-damay na tayo. Hindi ko pa matukoy sa ngayon dahil kulang ang mga panel na kinakailangan ko, pero isa lang ang kapansin-pansin sa eksenang ito. Ano ang meron at parang may napansin si Soji bago siya tamaan ng Sword God at umabot pa sa puntong sapul na ang kaliwang braso niya, ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga mata, nananatili itong kalmado. Konektado kaya ito sa misteryosong pagkawala ng reserba niyang katana? Iyan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata. Saglit lang mga Kops, may pahabol pa ako. Kung babalikan natin ang itsura ni Soji, makikita natin sa bandang kaliwa ng kanyang sugatang binti na tila mas mahaba ito. Kung pagmamasdan ng maigi, parang kita na rin ang buto nito sa bandang tuhod, na para bang putol na rin, at mapapansin na galing dito ang sobrang daming dugong nagtalsikan. Kung sakaling putol nga ang kaliwang binti ni Soji, ito marahil ang magpapaliwanag kung bakit parang mas mahaba ang kanyang kaliwang sugatang binti. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na sana'y maling akala ko lang ang lahat ng mga obserbasyon kong ito. Sa kabuuan, mga Kops, napaka-solid ng Kabanata 91.2 o sa madaling sabi ay Kabanata 91, Part 2. Napakaraming tanong ang iniwan at masasagot ang lahat ng iyan sa paglabas ng Kabanata 92. Sobrang ganda rin ng bonus chapter sapagkat pinakalma nito ang sobrang taas na tensyon na iniwan ng bakbakan ng Sword God at Sword Demon, at syempre kasama na rin dito ang foreshadowing na paniguradong aabangan natin. Sa mga nag-aabang pala ng Kabanata 2 ng Apocalypse of the Gods, konting ante na lang po, salamat. Bago tayo magtapos, nais kong imbitahan ang mga mahilig sa MMORPG games na mag-subscribe sa channel ni Frebs Gaming. Minsan makikita nyo akong naglalaro kasama siya, kaya kung matsyempuhan nyo siyang nakastream at kasama ako, sumali na at makigulo. Huwag mo iyang magtanong kung may gusto kang malaman tungkol sa Record of Ragnarok, sasagutin ko yan ng walang pag-aalinlangan, promise. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina John Clau, J. Carlo Tolentino ng Hermosa Bataan, Jo Thompson, John Personia, pati na rin kay Kasapotnel TV at sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Luce Caceres at inyong anak na sina Shinichi at Zainel. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!